Ayan, magandang gabi po. Ito po si Katuring, ang hampas lupang tangkero at tagapaghatid ng inyong mga LPG sa inyong mga bahay. So, tayo po ay pansamantalang nagpapamasahe sa ating kaibigan na tagataya ng loto. Dahil ang sabi nga ni Katuring, hindi ka pwedeng mangarap manalo kung hindi ka tumataya ng loto. Ayan. Ano ang pinangako sa iyo ni Katuring, kaibigan? Ano ba pangalan mo, kaibigan? Jason po. Ayan, si Jason ay isang mabait na kaibigan ni Katuring. Ayan. So, magkaminsan ay ginagamit po natin siyang nagmamarket. Pag hindi nagmamarket, minsan yan, nagmamasahe, pinagkakapilang ko natin, naglilinis ng tangke. Ayan ang mga PR ni Katuring sa community. So tatandaan ninyo, lahat ng ibinabahagi natin ay may kaakibat na lesson doon sa ating pagmamaniobra o pagmamanage ng ating tangkihan. So ngayon wala pa si Rigasco, wala tayong supply ngayon, kanya bukas darating siya. Ayan. Katulad ng dati, tayo po ay siyempre ups and down pa rin ang ating sales, bagamat so far moving naman. Ayan. Yan ang ating inano kay Alvin Alchico, moving, sabi nga ng mga nagtutupada o sabungero, kahit papano may pang-sabaw-sabaw. Si Jason ay tubong Bulacan. Taga saan ka sa Bulacan? Bukawi. Ayan, so shoutout mo yung mga kababayan mo dyan sa Bukawi. Shoutout mo. Okay na yan. Mahiyain yung kaibigan natin okay na yan. Ayan natin yung reward. Tamang pang kapi-kapi lang tayo Okay lang kapi-kapi lang. Kapi-kapi yes, salamat kaya. Yan. May magandang gabi po at lahat po ay tawag nito. So may mga pagtaas na po ang atin pong mga suking LPG brand suppliers, no? Akala ko pa naman may tinatawag na observance nitong state of calamity. Tayo nga ba ay under state of calamity? Ayan. At mainit na usapin ngayon ang ipinangako ng ating ang ay nabanggit o binalita ni pambansang bayani si PBBM ang kanyang 5,500 di umanong mga flood controls na ipinakalat sa buong panig ng Metro Manila at iba pang karatig na bayan sa buong Pilipinas. Bagamat isang araw, one day after nung kanyang announcement, nung kanyang pagbabalita, nung kanyang mga mga achievements o mga projects, saka naman bumaha ang napakalaking porsyento sa buong Metro Manila, kasama na nga po si Katuring. At kung makikita at mapapanood po ninyo yung ating mga live videos sa YouTube at saka sa Facebook, talagang tayo po ay nakaranas ng pangatlong pagkakataon na binaha po dito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ayan. So yung isang dealer natin ay nagbigay na ng abiso. Actually implemented na Agosto pa, no? Yung 50 cents per kilo na idinagdag ng LPG. So alam ko si Rigasco din ay nagdagdag na sa 22 kg at 50 kg, but in so far as 11 kg wala pa ho siyang idinagdag. In observance nga po nung tinatawag nating naka-freeze ang Metro Manila sa ilang sa pagtaas ng mga presyo, particular na yung mga essential commodity, at isa na nga po dito yung liquefied petroleum gas o LPG. Ayan, pero
yung ilan pong mga independent refilling plant na kinakargahan po ng ating mga ilang brand ay nagtaas na po. Implemented na last August 2. Kanya babayaran ko yung aking kakulangan na ibinayad sa ating dealer. So siyempre, no, shout out po sa ating mga mahal na suki at ganun din po sa ating mga tangkero sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyo dyan. Sila siyempre number 1 dyan. Yung iba nakakalimutan ko, I'm really sorry kasi hindi ako hindi ko mabuksan yung ano ko dito. Gusto ko sanang basahin, pero alam niyo na yung mga nagko-comment po doon ay nandito po kayo sa isipan ko. Kaya lang pag nagbenta po tayo ng Supreme Carne Regasco, inabubura na. Dahil nabura na nga rin yung pangalan. Dahil sa nabura ang pangalan at mas maraming kiyaw-kiyaw ang mga suki natin, nawawala po ang inyong mga pangalan sa isipan ni Katuring. I'm sorry. No? Ayan. At siyempre, alam na natin ang reaksyon pagdating po sa pagtaas, hindi masaya ang taong bayan, no? At kinakailangan sandamakmak na namang paliwanag po ang gagawin natin para lamang ma-justify ang pagtaas na yan. Siyempre sa bahagi po ng isang katulad nating hamak na outlet o dealer lamang, medyo hindi ka paniwala at lumalabas na parang tayo lang ang nagtataas. Kaya siyempre medyo dahan-dahanin natin. Kung alam naman natin kaya pa nating carry yung itinaas, kung mga 5 piso, 6 na piso lamang po yan, at kung alam naman po natin na ito ay malakas kumuha, para huwag mawala ay pansamantalang i-freeze mo rin yung pagtaas. Okay? Ayan. Ano pa ba yung ating ibabalita sa inyo, no? Na may kaugnayan nga. Ito nga po, yung pong pag-antala, no? Or correction noong pong naunang interpretasyon noong tinatawag nating transition period para sa mga generic o mga walang brand name na mga LPG cylinder tank na una na ho nating ipinablish o isinabi o binamalita na magtatapos po nitong October 2021 at hindi na nga siya pwedeng tanggapin for whatever purpose or requalification. At hindi na siya talaga totally dapat makita yan, milaman man o wala. Nabago po at base nga po dun sa pagre-review nila sa 2026. Yan. First week of January 2026, last week of 2025 of December. Ayan. So bakit nga po? Dahil doon lamang po binase po sa pagkakalagda yung pong guidelines na may kaugnayan po sa swapping program. Alright. Pero sabi nga ay hindi na nga ngahulugan na mali po ang pagkakaintindi, no, na ay pwede na naman pala magbenta ng mga generic. Hindi ho. Mula nung nailabas po yan at naging effective po yan yung Republic Act 11592 ay pinagbabawal ng paikutin itong mga generic na LPG cylinder tank at bawal ng palagyan or lagyan ng laman. Anumang o sino mang nagbebenta niyan ay pwede hong ma-penalize at matanggalan ho ng lisensya at mapagbayad, mapagmulta. Okay? Mula nung ano pa yan, nung 2021. Alright. Pero yung period na pwede pang tanggapin at para ito ipalitan at i-requalify ay yun lang po ang nagkaroon ng tinatawag na pagbabago. Dahil nga ang pinagbasihan ay ito pong date kung kailan nalagdaan ng joint agency ng Department of Energy at ng Department of Trade and Industry. Ayan. Okay? So, base nga dun sa reaksyon ng ilang nating mga kasamahan, talagang nag-ano na naman sila, no? Lalong tumaas ang kanilang distrust, dahil para bagang pinaglalaroan lamang ito pong mga lehitimong namuhunan at
gumawa ng lahat ng paraan para maging lehitimo ang kanilang operasyon sa LPG. Nung in-announce nga na medyo nagkamali po ng announcement, pero same as usual, no? Wawal na po talaga yan. Sadyang marami lang talagang matitigas at makukulit, dahil nga siyempre profit wise talagang tapos nakikita naman natin na talagang itong maraming mga suki na ayaw talagang bumitiw sa mga ganitong klase dahil na rin sa presyo. Ayan. So, panawagan natin siyempre sa namamahala. But anyway, nung last week ang pagkakabase ito sa bulungan na mga bulong-bulungan sa Valenzuela at saka sa Balintawak, yung mga tinatawag nating bulungan na sesyon ay di umano meron daw pag-atake at mayroong pangre-raid na naman itong ginawa ng Department of Energy sa ilang mga LPG outlet or dealer. Okay, so whether it is just a story or telling a lie story, ang importante, sabi natin, legal tayo, no? At kung kailan ka naging legal, dapat mas mataas ang iyong para palaguin ang iyong hanap buhay. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob, huwag tayong mawalan ng diskarte. Sa halip, mas mataas ang moral natin at nasa tama po tayo. Okay, so but at any rate, it's still your option. Kung gusto niyo pa rin magbenta ng mga illegal, well, kayo po ang magsasuffer ng mga consequences kung sakasakali. Ano po? At magandang gabi po sa inyong lahat at sana po ay nasa ligtas po tayong sitwasyon sa mga pagkakataong ito. Maraming salamat po.